sapagkat presyo daw po ng supplies, school supplies sa Divisoria, abay abot kaya po ang presyo. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga mamimili ngayon po namang weekend. Nasa Divisoria po, may daladalang bayong si Erlo Bringas. Erlo? May pailan-ilan nang bubibili sa Divisoria sa Maynila ilang araw bago ang pasukan. Kabilang sa kompleto na mabibili sa kilalang murang pamilihan ay mga school uniform. May mga naabutan pa nga Net 25 News team na ngayon palang pinili na mamili ng uniforme para hindi na raw makasabay pa sa dami ng mga tao na dadagsa sa pamilihan sa mga susunod na araw. Mas mura. Makakatabad ka kahit isang piraso. Kung sa mall kayo bibili? Mas mahal po doon. Hindi ko kaya sa mall. At least dito, kaya pa. Kaya pa, makakatabad ka po. Kompleto naman sa mabibili ng klase at kulay ng uniforme dito. Merong polong pang lalaki, may pantalon at merong pambabae na puting blouse at meron ding palda. Sabi ng mga tindera, matumal pa ang bilihan at naasahan pa nila sa susunod na linggo ang dagsa ng mga mamimili. Medyo matumal pa pero siguro pa isa-isa pero siguro po pag mga Sabado o Linggo meron na. Kasi alam mo naman yung mga Pilipino ngayon, mga last 2 minutes sila bumibili. Hindi naman gaano kamahal. Hindi naman po. Saktuan lang po, hindi katulad po sa ibang mall na syempre mo nagre-rent sila dito, tarya-tarya lang, hindi naman po ganun kalaking binabayaran. Saktuan lang mo yung presyo, medyo mababa po. Sa Ilaya Street, kabi-kabila na ang tindang mga notebook, pad paper, lapis at ballpen, maging ang mga kagamitan pa sa eskwela. Ang notebook nasa 120 to 130 pesos kada balot na may 10 perasong laman. Ang pad paper naman ay 160 to 180 pesos per ream, habang ang lapis nasa 190 pesos ang kada kahon. Ang ballpen naman ay naglalaro sa 150 to 190 pesos ang kada kahon. Naabutan pa namin ang magkakaibigan na yan na namimili ng bultuhan na school supplies. Mas mura daw kasi sa Divisoria at mas madaming mabibili kaysa sa mall na hindi hamak na mas mura ang presyo. Kasi dito mura-mura kaysa sa mall. Malaking kamurahan. O bibili kami ng bibigay namin, idodonate namin sa sa school. Yung mga Concepcion Elementary School sa Burgos. Magdodonate kami sa mga estudyante ng grade 3. Bibigyan namin ng isang set ng notebook, papel. Okay lang kahit medyo malayo-layo kami. Mura pa masa. Hindi naman kasi may diretso naman from Malabon to Divisoria. One ride lang. Sabi na mga tindera ng school supplies, mura at abot kayang presyohan nila ng gamit pang eskwela ngayon. Karamihan sa kanilang customer ay dumadayo pa mula sa malalayong lugar. Mas piniling dayuhin ng Divisoria para makamura. Tiyempo-tiyempuan lang yung tao kasi. Kamusta presyo? Hindi naman kayo nagtaas? Hindi naman. Kasi pag nagtaas kami, pag nagtataas yung supplier namin, nagtataas din kami. Pero pag mababa, binababa namin. Ano ba dito? Pwedeng tumawad? Pwede naman po. Sa patalay ni kahit naman ng Department of Trade and Industry ang publiko na mamili ng school supplies sa mga lugar na mas mura ang presyo tulad sa Divisoria sa Maynila. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, inirekomenda na rin nila sa publiko, lalo na sa mga magulang, na mamili ng gamit para sa kanilang mga anak sa Divisoria dahil mas mura ito kumpara sa mga mall. Anya walang problema at pasok sa kanilang price guide list ang mga school supplies na mabibili sa ilang pwesto sa Divisoria. Yung makikita rin, there's a lot of inventory, a lot of items to choose from. If you're a estudyante, nice rin to go around to see kung ano yung gusto mo for your school then. And the prices are very low. We have consultations with the different manufacturers. Yun naman talagang ginagawa ng DTI, no? We really consult with the manufacturers to get the prices of these supplies and also the prime commodities, basic necessities. So, yun ang ginagawa namin. But for the school supplies, there's no standard SRP that was set by the DTI. It's just the price guide. May payo din ng DTI sa mga mamimili na maging mapanuri sa bibilhing produkto para matiyak kung maayos ang kalidad ng mga ito. Ayun, that's what they have to check, no? Kasi since bibili na rin sila, it's better for them to have a look kung ano talagang bibili nila. So, they just have to be vigilant. That's why it's also nice to, when you shop, to actually go to the area and then look kung anong binibili. You can inspect it naman. Erlo Bringas para sa 100% balita.